Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan kong ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Iyan ang paksang aking tatalakayin sa gabing ito upang alamin ang mga kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Kapatid kaibigan, sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng paksang ito, nais kong ibahagi ang apat na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ayon sa nasulat sa John 3:16, kung paano dito'y matutunghayan ang apat na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Narito ang apat na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay umaaksyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay may layunin, at ang pag-ibig ng Diyos ay naghahangad ng kabutihan. Iyan ang mga kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos na dapat ay alam natin. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Oo, hindi nagtatangi anumang kulay at lahi, maitim, maputi, mariwasa o dukha, matanda man o bata. Basta't ikaw ay naging tao, kasama ka sa inibig ng Diyos. At iyan naman ay pinatunayan at natala sa talata sa John 3:16 na ang sinabing ang sinuman sumampalataya. So nangangahulugan pong walang exemption para po sa lahat. Sino mang sumampalataya sa Kanya. Kaya ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nang uuri at hindi nagtatangi. Ang pangalawa po ay ang pag-ibig ng Diyos ay may kasamang aksyon. Nung sinabi po niyang ang tao'y ayaw niyang mapahamak at ayaw niyang maligtas, mayroon po itong aksyon. Hindi po ito nanatili sa salita lamang. Pinatunayan po niya ito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pinakamahalaga sa Kanya, at ito'y ang Kanyang kaisa-isang anak na walang iba kung hindi ang ipinanganak na Kristo. Yan din naman kapatid ay nabanggit sa talata sa John 3:16 na sinabing ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya. Sa pangatlo po, ang pag-ibig ng Diyos ay may layunin para sa kabutihan ng tao. Opo, may layunin po ang pag-ibig ng Diyos. Ang una pong layunin, ayaw ng Diyos ng tao'y mapahamak. Yan po ang una. Pangalawa, ay mabigyan ng tao ng walang hanggang buhay. At ito rin po naman ay nabanggit sa John 3:16 sa talatang sinabi ang ganito, for so God's loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, wag mapahamak, but have eternal life. Kung hindi, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang layunin ng pag-ibig ng Diyos. Ang tao'y ayaw niyang mapahamak, sa halip gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay may layunin
Ang pang-apat po at ang panghuli, ang pag-ibig ng Diyos ay naghahangad na maranasan ng lahat ng tao ang buhay na walang hanggan na ino-offer nito sa sinumang tao na sa sandaling siya ay sumampalataya sa kanya ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Nasabi din po ito doon po sa John 3:16 sa talatang sinabi, ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong basahin ng buo ang referensyang ginawa nating batayan sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. O sa ibang salin ay sa isang katauhan na ibinigay, ano po ang sabi? Ibinigay ang kanyang bugtong na anak, gaya po ng ating nabanggit, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman, ibig sabihin po ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi, maitim, maputi, mahirap, dukha, matanda man o bata, basta't ikaw naging tao, kasama ka sa inibig ng Diyos. Kaya nga po ang sabi, upang ang sinuman, pag sinabi po kasing sinuman, wala po siyang itinatangi. Sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak. Yun po ang layunin ng Diyos kung bakit ibinigay ang Panginoong Jesucristo sa sanglibutan. Ang layunin niya ay ayaw niyang mapahamak ang tao. Hindi lang po ayaw niyang mapahamak, ang layunin pa po niya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao. Yun po ang sabi. For so God loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Doon po natin kinuha ang lahat, ang ating ginawang batayan sa ating tinalakay sa apat na pag-ibig ng Diyos, para sa apat na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Yan po yung pang-apat. Kapatid, kaibigan, sa pagwawakas sa pagtalakay ng paksang ito, ako ay magbibigay ng ilang katanungan, apat na katanungan bago ako magwakas sa pagtalakay ng paksang ito. Ang una pong katanungan, gusto mo bang maranasan ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagtatangi at hindi nang uuri? Pangalawa, alam mo ba ang kabutihan mo, ang hangad ng Diyos, kaya ino-offer niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak? Pangatlo, gusto mo bang wag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pang-apat at panghuli, gusto mo bang tanggapin ang regalong kaloob niya sa iyo, ang kanyang anak na si Jesucristo, na ino-offer niya sa iyo at sa lahat ng tao? Kung ang tugon mo'y oo sa mga katanungang naturang, sa mga naturang mga tanong, ay gawin mo ang sumusunod. Pahalagahan mo ang pag-ibig ni Kristo na ipinadama sa iyo. Kapatid, kaibigan, huwag mong sayangin at walaing bahala
ang pag-ibig na ino-offer ng Diyos sa iyo. Tanggapin mo ang ino-offer niyang regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng tapat at sinserong panalangin mula sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At maaari mo itong gawin ngayon kung gusto mo. Sumabay ka sa panalangin ng pagtanggap. Ako ay mananalangin upang gabayan ka, tulungan ka sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon upang ang pag-ibig na inyaalay ng Panginoon sa iyo at sa atin ay huwag mawala ng kabuluhan. Tayo ay manalangin. Ama, nananalangin kami kasama ng kung sino man na nagnanais pahalagahan ang pag-ibig na ipinadama mo sa amin, na sana ito'y huwag mawalan ng kabuluhan ang magandang layunin mo na kami ay huwag mapahamak at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang layunin mo, ang hangad mo amay para sa kabutihan namin. Kaya Panginoon, lumalapit kami sa iyo kasama ng kung sino mang nananalangin na kung gusto kanyang tanggapin sa kanyang puso at buhay para pahalagahan at magkaroon ng kabuluhan ang pag-aalay ng buhay ng iyong anak para lamang sa kaligtasan namin. Tulungan mo siya, Ama, na kung siya ay nagnanasa sa kanyang puso na tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, tulungan mo siyang magawa ito sa kanyang buhay sapagkat ikaw naman talaga ang tumutulong sa mga tao, Panginoon. Kung siya ay may nais na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, tulungan mong magawa niya ito sa pamamagitan ng pagsambit ng kanyang mga labi sa gabing ito sa maikling panalangin at sinserong panalangin mula sa kanyang puso ang pagtanggap sa iyo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo siya, Panginoon, sa kanyang maikling panalangin. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ng amin. Kung ito, Ama, ay binanggit niya at sinambit ng kanyang labi sa kanyang buhay, siya, Panginoon, ay nagkaroon na ng kaligtasan mula sa iyo dahil sa tinanggap niya ang offer na kaligtasan mo sa pamamagitan ng iyong anak. Hinihingi po namin at ipinapanalangin ang bagay na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa paksang ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos na ating tinalakay sa gabing ito, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi ang pag-ibig ng Diyos ay umaaksyon, ang pag-ibig ng Diyos ay may layunin at ang pag-ibig ng Diyos ay naghahangad para sa kabutihan nating mga tao. Salamat kapatid, hanggang sa muli sa susunod na linggo sa pagtalakay ng panibagong topic. Ingatan, samahan at tayo sa ating pagtulog sa gabi ito upang bigyang kapahinga ng pagod at lupang katawan sa maghapong paggawa. Amen.